Balik tayo dito sa Pilipinas. Kinilala ng Western Mindanao Command na hukbong sa nataan lakas ng Pilipinas ang kabayanihan ng mga Marines na nasugatan matapos nilang makasagupa ang mga miyembro ng Abu Sayyaf sa Patikul, Sulu nitong Sabado. Sa kabila ng tinamong mga sugat, porsigido pa rin daw ang ating mga sundalo na magbalik serbisyo. Mula sa lungsod ng Zamboanga, nakatutok live si Cedric Castillo. Cedric! Mike, pinarangalan ngayong araw ang mga Marines na sugatan matapos ang enkwentro na naganap sa bayan ng Patikul sa Sulu noong nakaraang Sabado. 8 sa mga Marines ang stable na raw ang kondisyon habang ang isa pa ay nasa intensive care unit matapos tamaan ng bala sa kanyang ulo. Sugatan man dahil sa mga tama ng bala, hindi raw matitinag ang katapangan ng Marines matapos ang enkwentro sa bandidong Abu Sayyaf Group nitong Sabado sa Heroes Ward ng Camp Navarro General Hospital sa Zamboanga City. Nagpapagaling ngayon ang 4 sa siyam na sugatang Marines. Matapos parangalan kaninang umaga, nagpahayag daw ng kahandaang bumalik sa Sulu ang mga sundalo. Yan ang natin, trabaho. Lalo na yung Marines, walang inaatrasan talaga yung Marines natin. Kilala talaga yan silang mga warrior. Stable na rin ang kondisyon ng 4 pang Marines na nasa trauma center sa Sulu. Pero dinala ang isa sa pribadong ospital sa Zamboanga City dahil nasa kritikal na kondisyon ito. May tama dito sa ulo. Medyo marami siyang mga life support. Naka-half-mast ngayon ang mga watawat sa Western Mindanao Command bilang pagpupugay sa 7 Marines na nasawi sa enkwentro. Kahapon mula sa Edward Andrews Air Base, sinabayan ng malakas na buhos ng ulan ang paghahatid sa labi ng 7 sundalo. Pito rin ang nalagas mula sa hanay ng Abu Sayyaf, kabilang ang nakilalang 2 sub-commander daw ng grupo. Nakarating ang impormasyon sa 2nd Marine Brigade na nasa Sulu na balak daw ng Abu Sayyaf na maghiganti. Pero sa kabila ng umunoy banta at pagkalagas din sa hanay ng mga sundalo, hindi raw magpapadalos-dalos ang Marines. We do not operate because we're angry. Things happened, and sa commander would say that this is part and parcel of our job, no? As soldiers. So it's difficult to go out and operate to retaliate. No? It's like boxing will be throwing punches with closed eyes. Test mission daw ang isinagawang ronda ng Marines sa Barangay Tusag sa Patikul ng Mapa-Enkwentro bilang reconnaissance sa rescue operations na ikinakasa para sa kidnap victims ng Abu Sayyaf. Bahagi rin daw ng specialized training ng Marines ang pag-iikot na yon. Hindi raw sinasadyang nakasalubong ng Marines ang hindi bababa sa 50 bandido. The students comes from the different units of the Marines. Ano niya, para bang similar to other trainings and other service, kinukuha yan from other units and then pull them together and train for special units. Mike, sa kasalukuyan, ayon pa rin sa West Mincom, ay hawak pa rin daw ng Abu Sayyaf ang 7 o 6 na foreign at 7 lokal na kidnap victims. At sa kabila raw ng banta ng ASG na magre-retaliate matapos ang enkwentro, ay nananatili pa rin naman daw na normal at tahimik ang sitwasyon sa lalawigan ng Sulu. Mike? Maraming salamat, Cedric Castillo.